Dear Lady Love TV, Gusto ko lang naman maging masaya. Bakit ang hirap-hirap matagpuan? Tunghayan natin ang ikalawang bahagi ng ating kwentong pinamagatang Love Obsession with a Billionaire. In Perth, Austria. Will you marry me? Kulang ang sabihing napakatanga ako nang makita ko si Sonny na nakaluhod sa harapan ko habang ipinapakita sa akin ang singsing na nasa loob ng pulang velvet box. Hindi ako makapaniwala na may isang lalaki ang darating sa buhay ko at pakakasalan ako. I cried. I cried so hard. Iyong iyak bata. Hindi ko alam kung panaginip ba to o imahinasyon ko lang. Masyado kasing totoo. Hindi ko alam kung maniniwala agad ako o uunahin ko munang gisingin yung sarili ko. Sonny was just too good to be true. Nakilala ko siya 2 buwan matapos kong magsettle dito sa Austria. I met him in a bar. Surprise. I shook my head as I look at him. Iniisip ko yung mga pinagdaanan naming dalawa sa loob ng 8 buwan. Iniisip ko kung sapat na ba yun para sumagot ako ng oo sa kanya. Iniisip ko kung sapat na ang pagmamahal ko para sa kanya upang gustuhin ko siyang makasama habang buhay. Iniisip ko, maraming bagay akong iniisip. Pero sa lahat ng yon, ang nanaig sa akin ay ang kagustuhan kong maging masaya. Sonny was all smiles and tears. Ngumiti naman ako. Siguro siya na yung sagot sa lahat ng dasal ko. Siguro siya na yung happiness ko. Lumuhod ako at saka niyakap siya. Hinagkan ko siya pagkatapos ay tumango ako ng 2 beses. Yes, 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 Sonny, I will marry you. I was very excited. Niyakap ko siya at hinalikang muli. Gusto kong maging masaya. Hindi ko na palalagpasin ang pagkakataong kong to. Ito na yata ang isa sa pinakamasayang sandali ng buhay ko. Lumipas ang mga araw. Sonny and I moved in together. The days were a blast and both a bliss. At night, we would lie together and we would plan our wedding and the rest of our lives together. After that, we would make love till dawn. It's so refreshing to finally hear my name being screamed by my partner whenever I return to the favor to him. Masarap palang mahalin. Honey. Sonny loved calling me this honey, and he said that he's my bee. Put them together, we have a honey bee. What's that bee? I called out. He was in the kitchen, kaya pinuntahan ko pa siya. Hinagkan ko siya. He kissed me back. Hawak niya yung phone pagkatapos ibinigay niya yun sa akin. It's your mom. She called to ask me about the wedding details. She seemed so excited, and I smiled back. Itinapat ko yung receiver sa tenga ko. Hi, Mom. Son is a bit happy today. He's very excited about marrying me. And I giggled. Yes, I am very excited. We'll make a lot of babies. Hearing that froze my smile. Napatitig ako kay Sonny habang naririnig ko si Mommy sa kabilang linya. Bigla ay bumalik sa akin ng mga bagay na pilit kong kinakalimutan. Ang multo ng kahapon. Push harder. Nakikita ko na yung ulo. Push. Sigaw ako ng sigaw. Kung ipipicture siguro yung moment na to sa buhay ko at ilalagay sa Instagram, ay lalagyan ko ka ng caption the ugliest moment of my life. The pain was just too much. Pagod na pagod ako. But then when I heard a little sob that turned to be the loudest cry I have ever heard in my entire life, napaiyak na rin ako. Sinubukan kong tingnan. The doctor turned to me. You have a very beautiful baby. Iela. Pagkasabi niya niyon, ay nakita ko yung nurse na lumapit sa akin. Malinis yung bata at tinabi niya sa akin. Nanginginig yung buong katawan ko sa pagod, pero hindi nawala doon yung kagustuhan kong mayakap siya. Kinuha ko yung baby ko, and I was tearing up. He was so little. Kinuha ko yung kamay niya. Everything about him was just so little. Hi, I greeted the little kid. I'm Yela. I'm your mom, I said. I was 24 years old and single mother. Wala akong kaplano-plano sa buhay. Ni hindi alam ng lalaking nakabuntis sa akin na nabuntis niya ako at may anak na kami ngayon. Nang malaman kong buntis ako ay naisip kong ipalaglag na naman ang bata tulad ng ginawa ko sa una. Pero halos hindi ako makatulog. Iyak ako ng iyak noon kaya ngayon na may bata ulit na nabuo sa sinapupunan ko
ay hindi ko na siya tinanggal. Binigyan ko siya ng karapatang mabuhay. I named you King, and I was so emotional. Teka, saan niyo siya dadalhin? Tanong ko nang kunin sa akin ng nurse yung anak ko. Sa nursery po, sagot niya sa akin. Hinabol ko ng tingin yung bata. Ang sumunod naman ay ako. Inilagak ako sa isang private room. Wala akong kasama. Ako lang. Hindi kasi ako nagsabi sa kahit na kanino na pupunta ako ng Apari, Cagayan. Dito ako nanganak. Nagtago ako sa mga tao at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang bagay na ito pagbalik ko ng syudad. Palagi nilang dinadala sa akin yung anak ko. I breastfed him at matutuwa akong makita siyang ginagawa yon. He was so little. Hindi niya pa naiimulat yung mga mata niya. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko. Pakiramdam ko ay palagi niya akong kailangan. He was so helpless. Ang gwapo naman ng baby ko. Nakakainis. Mana sa tatay. Nakangiting wika ko habang nakatingin sa kanya. Bukas ay lalabas na kami ng ospital. Iniisip ko pa kung ano yung mangyayari sa akin. Sa aming dalawa. The night before leaving the hospital, dinalaw ko si King sa nursery niya. I stood there admiring how beautiful my child was. Then I heard a woman sobbing somewhere. I looked around and I saw her sitting on a lounge. Umiiyak siya habang yakap-yakap ng asawa niya. Wala nang baby natin. Wala na siya. I overheard her. Napatingin ako sa anak ko. Napatingin ako sa kanila. Bigla ay nakaramdam ako ng kalungkutan. Alam kong hindi ko maaalagaan si King. No matter how I love my child, I knew I could never take care of him. I was only 24 and I still had dreams. Dreams that I was willing to give up for my kid. I know he deserved a better life at hindi niya makukuha yun sa akin. So I did the unthinkable. Naging napakasakit rin sa akin niyon. I requested them to keep his name. Maganda yung pangalan ng anak ko. Hiningi ko rin yung pangalan nila para kung gusto kong makita yung anak ko ay hahanapin ko sila. Pero nangako ako na hindi ko babawiin ng bata. Iela, nandyan ka pa ba? Bahagya pa akong nagulat nang marinig ko ang boses ni Mommy sa kabilang linya. I just sighed. Yes ma, ako nang bahala sa property natin sa Laguna and Batangas. Uuwi ako ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Isasama mo si Sunny? Suggestion ni Mommy. I look at Sunny who was so busy cooking lunch for two of us. Sure, I'll tell him, Mom. Love ya. Ibinaba ko yung phone at saka inilapag sa counter. Niyakap ko si Sunny mula sa likuran. I love doing that to him. Napaka-intimate lang. What did Mommy said? Biro niya sa akin. I'm going back to the Philippines, Sunny. I have to take care of something. You know, family. And I want you to come with me. Hindi mo naman masisisi si Azul kung hanggang ngayon ilag siya sa'yo. Yung ginagawa mo ba naman sa inyong relasyon mula kay Leia, buti nga at naging maayos ang dalawa. Ikaw pa naman kasi lahat. Daniel, kapatid na ang tingin nun sa'yo. Alex and I were having our morning jog. Dalawa lang sana kami nang bigla naming masalubong si Lino. Madalas siyang lumilitaw ngayong nakaraang mga araw na para bang sinusundan niya kami at balak niya akong patayin. Ganun kasi siya kapag nagmamatsyag sa mga biktima niya. Aido was a very skilled assassin. Kahit ako ay natatakot sa kanya kuminsan. I did that for love. Wika ko. I did so many things for love. My love for Ava. Yun lang ang dahilan ko. Mahal ko si Ava at gusto kong ibigay sa kanya yung lahat. Tinalo ko si Azul. Tinalo ko si Lay. Hindi ko naman sinasadya, pero tinalo ko ang lahat para maibigay kay Ava yung gusto niya. Kaya lang walang mangyayari. It was never enough for her. Dumating sa punto na kinakailangan niyang manakit and it was all my fault. Kung hindi ko siya kinukonsinte, hindi niya gagawin yon. Hindi siya mananakit. Now, Ava was in States and she was seeking for help. Kasama niya si Judes. Si Judes na hindi pa rin ako Lalo akong kinikibo. hindi aalis sa tabi mo. I hated myself for bringing myself expect down. me not to do the same. Pinagsasabihan ko pero Sarah, hindi ko maibabalik ang mga seryoso yung expression bagay-bagay. na mukha ng babae. All I had to do was to Susunod deal mo with the sana results ako? of my choices. Oo. Paano mo I had to gagawin live with yun? it. Tama na. Ang hard masyado ng pinag-uusapan nyo. Sabi pa ni Alex. Napailing na lang ako. Hindi na ako kumibo kay Adu. Salita pa rin siya ng salita habang tumatakbo kami.
Napipiko na ako. I imagine myself shooting him with my favorite gun. Hanggang sa makauwi ng bahay ay ganun pa rin siya. Iniwan ko sina Alex at Edu sa kusina ko. Umakyat naman ako sa silid ko. I took a quick shower. After that, I took my phone and called Diala's number. 7 buwan na siyang hindi nagpapakita sa akin. Iniisip ko na pagkatapos ng ilang buwan ay babalik siya, but up until now, wala pa rin akong balita sa kanya. Hindi niya pa rin sinasagot yung tawag ko. Patay yung phone niya kaya tumatawag ako sa numero ng landline ng bahay niya. Maswerte at sumagot ang maid nila. Nandiyan na ba si Yela? Opo sir, kararating lang niyang kagabi. Tulog pa si ma'am. Agad akong nagbaba ng phone at nagbihis. Matapos iyon ay hindi na ako nagpaalam kina Alex. Umalis na ako. Pinuntahan ko si Yela. Pinapasok naman ako ng maid at nagtuloy ako sa silid niya. I found her there asleep. Yakap-yakap niya ang isang unan. I grinned. Tinabihan ko si Yela. Hindi siya nagising kaya ang ginawa ko ay tinulak ko siya sa kama. Nahulog siya. Nakangisin naman ako. Shit! She cursed. Tumayo siya agad na parang naaalimpungatan lang. Hi Yela. Long time no see. She looked at me. Halos namumula na yung kulay ng buhok niya at nadagdagan na naman ang kanyang ear piercing. Gago ka? Bakit ka nasa bahay ko? Hindi mo ba ako na-miss? Nagtatakan tanong ko. Hindi. Gago. Mamamatay ka. Umalis ka dito. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit sa akin si Yela. Hindi naman siya ganito sa akin noon. Mawawala siya ng ilang panahon pero babalik din siya. At kapag pinuntahan ko siya, okay na kami. We would fuck and then things were on its place again. Ang pakipot mo, hindi mo ba ako na-miss? Inis na tanong ko. Hindi pa rin ako umalis sa kama niya. Umupo lang ako at naghubad ng damit. I did miss her. Kahit paano naman ay hinahanap ko yung presensya niya. Sweet kasi si Yela. Kapag sinabi ko sa kanya na ipagluto niya ako ng kahit na 10 oras ng gabi, ay babangon siya. Para lang gawin yon at pakainin ako. Sex with her was always good. She pleased me in every way that she knew she could. Be it on bed or outside the bedroom. Naiinis lang ako sa kanya noong nakaraan dahil pilit niyang ipinapasok yung teritoryo ni Ava sa buhay ko. Matagal na kami sa ganitong sitwasyon at naipaliwanag ko na rin iyon sa kanya. Ang sinasabi niya sa akin noon ay ayos sa kanya. Na masaya siya basta kasama niya ako at alam ko na tulad ko ay may ibang lalaki din siya. Hindi isang beses na nakikita ko siya sa mall o sa mga restaurant na may kasamang ibang lalaki. I also knew that she's fucking around, so nothing was really wrong with our relationship. Can you get dressed and leave my house? Inis na wika niya sa akin. I'm tired and I wanna be alone. Nalamig na malamig ang tinig na dugtong niya. Nakakapagtaka ang pagtrato niya sa akin ngayon. Maria or Yela was a bit clingy. Kapag magkasama kami ay gusto niya palaging nakayakap sa akin. Hinahayaan ko lang siya. Gusto ko namang yung init ng katawan niya. Tumayo siya at pumasok sa bathroom. Nakasimangot na ako. Bakit ba hindi niya na ako pinapansin? Nang muli siyang lumabas ay nakapantulog na siya. Nakataas na ang buhok niya at naglagay na siya ng cream sa ilong. Nasaan na ba si Ava? Bakit hindi na lang siya yung guluhin mo? Busy ako. 3 araw lang ako dito tapos babalik na ako ng Austria. Lumayas ka sa buhay ko. Hindi kita kailangan. Natahimik ako. Natahimik ako hindi dahil sa pinalalayas niya ako, kundi dahil kay Ava. I sighed. Ava was in LA with Jude. Inilagak siya ng huli sa isang mental institute doon. Pinagsisisihan ko ang lahat. Alam ko nagkakaganoon siya ng dahil sa akin. I spoiled her. I did everything for her and yet I couldn't give her that one thing that she wanted the most, and that was Azul. Masaya na ngayon si Azul sa piling ni Lay at na magiging anak nila. Maayos kaming dalawa pero hindi ko masasabi na magkaibigan pa rin kami. I could never talk to him like I did before, and he never looked at me like he did before. Things had changed and it changed for the worse. Nawalan ako ng tunay na kaibigan at nawala rin sa akin si Ava. What happened to Ava was my fault. Ako lang ang dapat sisihin. Literal na nabaliw siya sa pag-ibig at dahil yun sa akin. Oh, bakit natahimik ka? Ang alam ko may asawa na si Azul. I was invited to his wedding. And your friend texted me.
Nang hindi ako sumagot, pinuntahan niya pa ako sa Austria just to ask me out. Pero hindi ako sumama. Ayaw ko kasing makita ka. Ang hard mo naman, komento ko. Ano bang nangyayari kay Yela? Hindi siya ganito sa akin. Kahit na matagal na siyang nawala ay hindi naman nagbabago yung pagtingin niya sa akin. She was always the same sweet Maria that I knew. We shared the same bed and we shared the same thoughts. I wanted that Maria, not this. Daniel, seryoso akong ayoko nandito ka. Gusto ko lang magpahinga. Humiga siya sa kama. Nagtalokbong ng kumot at saka tumalikod. I just look at her. Sinubukan ko siyang yakapin pero tinulak niya ako. My mouth parted. Napilitan akong tumayo at lumabas ng silid niya. Ayoko namang umuwi. Masyado pang maaga. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kaya nagtuloy na lang ako sa kusina at kumain ng kahit ano doon. Matapos kumain ay umakyat ako sa entertainment room ni Maria at doon ay nanood ng pelikula. Kung ano-ano na lang yung pinanood ko. Napansin ko na napakahilig ni Yela sa animated movies. Naalala ko nung minsang yayain niya ako manood ng sine nung college pa lang siya. Ang pinanood namin noon ay ang Meet the Robinsons. Iniyakan niya yon, pero masayang iyak daw yon. Nahiya naman akong sumama na sa kanya dahil kapag nanonood siya ng sine, kapag may nakakaiyak ay humahagulhol talaga siya. Wala siyang pakialam sa ibang nanonood. Basta siya, iiyak siya kung gusto niya. Frozen yung pinanood ko. Siguro ay napanood na rin ni Yela ang pelikulang yon. Siguro ay nagustuhan niya. Hindi ko alam. Naiinip ako sa animated movies. Inilabas ko na lang yung iPhone ko at tinitigan yung larawan namin ni Ava. I missed her so much. Sinabi ni Alex, tanggapin ko na lang na hindi na siya kasama sa buhay ko ngayon. Hindi ko naman pwedeng itapo na lang basta yung pinagsamahan namin. Still in my mind, kasalanan ko kung bakit kinain si Ava ng sobrang pag-ibig niya para kay Azul. I hurt her. I was the one who took care of the monster inside her and it's my fault. Walang ibang dapat sisihin kundi ako. Maswerte pa rin ako dahil hindi naman nagalit sa akin si Azul o si Jude. Kahit na alam kong kasi sisisi ako sa nangyari sa amin noon, hindi pa rin nila ginawa. Pinatawad pa rin nila ako.